Tara, samahan niyo akong alamin ang isang napakaklasikong kwentong bayan. Ito ang alamat ng Syukoy. Isang kwento tungkol sa isang mangingisdang sobrang yabang at ang walang kapantay na kapangyarihan ng dagat. Alam nyo ba, sabi-sabi, sa bawat alon daw na humahampas sa dalampasigan, may dala-dala yang kwento. Isang lihim na parang naghihintay lang na may makatuklas. At ngayon, isa sa mga kwentong yan ang ating bubuksan. Okay, so para masimulan natin, isipin nyo to. Isang maliit na nayon sa tabing dagat. Yung tipo ng lugar na napakapayapa, kung saan ang dagat talaga ang buhay ng mga tao. At ang pangingisda, hindi lang yan trabaho. Para sa kanila, sining yan na pinapamana sa mga susunod na henerasyon. At syempre, sino ba ang bida sa ganitong lugar? Walang iba kundi ang mga mangingisda. Sila yung mga respetadong master ng kanilang ginagawa. Grabe ang koneksyon nila sa karagatan. Alam nila ang bawat galaw ng alon, bawat ihip ng hangin. Sila talaga ang pundasyon ng nayon nila. Pero sa lahat ng mangingisda doon, may isa talagang kakaiba. Namumukod tangi siya, hindi lang dahil sa galing niya, kundi dahil din sa sobrang kayabangan. Kaya kilalanin natin ang bida ng kwento natin, ang pinakamahusay, pero kasabay nito ang pinaka-aroganting mangingisda sa buong nayon. Imagine ninyo yung kumpiyansa niya, palagi niyang sinasabi, walang isdang hindi ko kayang hulihin, ang dagat ay sumusunod sa aking kagustuhan. Kitang-kita dito yung pag-iisip niya, di ba? Para sa kanya, ang kalikasan hindi yan inigagalang, kundi isang bagay na dapat niyang kontrolin at pasunurin. Pero alam niyo naman, di ba, ang ganyang pag-uugali, hindi yan pwedeng magtagal ng walang consequence. At unti-unti, hindi lang yung mga tao sa paligid niya, kundi pati ang dagat mismo, nagsimula na magbigay ng mga babala. Dito na magsisimula ang pagsubok sa kanya. At sunod-sunod nga ang mga sign. Una, yung mga matatanda sa nayon, sinabihan na siya, huwag kang pupunta sa ipinagbabawal na parte ng dagat. Pero nakinig ba siya? Siyempre hindi. Tapos, pangalawa, yung dagat mismo, biglang tumahimik, yung parang nakakakilabot na katahimikan, alam niyo yun? At pangatlo, kitang-kita niya may maitim na ulap na namuo sa tapat ng bangka niya. Grabe, di ba? Ang linaw na ng mga babaala, pero wala, binaliwala niya lahat. So, dahil sa katigasan ng ulo niya, heto na ang tanong. Ano kaya ang nag-aabang sa kanya doon sa pinagbabawal na parte ng karagatan? Anong misteryo kaya ang nagtatago sa kalaliman na pilit niyang hinahamon? At dito na nga papasok yung pinaka-intense na part ng kwento. Ang paghaharap nila ng Syukoy, ang maalamat na tagapagbantay ng karagatan. Ito na yung sandali kung saan magbabago ang lahat para sa kanya. At nagsimula yun ng biglaan, walang warning. Boom! Biglang lumakas ang alon. Yung dagat na dating kalmado, biglang naging marahas. Yung bangka niya, parang laruan na lang na pinaglalaruan ng mga higanteng alon. Tapos, sa gitna ng lahat ng yun, may isang dambuhalang anino na unti-unting lumitaw galing sa ilalim. Hindi to isda at siguradong hindi balyena. Isang nilalang na ngayon pa lang niya makikita sa buong buhay niya, parang galing sa pinakatagong tapaningik. At ano itong nilalang na to? Well, yan na nga ang Syukoy. Kung di nyo pa alam sa mga kwento natin, sila yung parang mga taong isda. Sila ang mga guardian ng dagat. At isa lang ang kinainisan nila, yung mga taong gamahan at walang respeto sa karagatan. Sakto sa bida natin, di ba? At ang matindi rito, kahit nagalit na yung Syukoy, binigyan pa rin siya ng isa lang na chance. Umalis ka na, magpakita ka ng respeto. Pero anong ginawa niya? Ayun, tinanggihan niya pa. Sobrang tigas talaga ng ulo. Yan na yung final mistake niya. Dahil sa pagtanggi niya, doon na talaga naggalit ng husto yung Syukoy. Gumawa ito ng isang malaking ipo-ipo sa tubig. Hinigop yung bangka niya. So, ang tanong ng lahat, dito na ba talaga magtatapos ang lahat para sa kanya? Ito na ba ang katapusan niya? Akala nyo katapusan na, no? Hindi. Actually, yun pala yung simula ng pagbabago niya. Kasi sa karanasang yun, sa sobrang takot at sa wakas paggalang, may natutunan siyang isang aral na hinding-hindi niya malilimutan. At kitang-kita talaga yung pagbabago.
Tingnan niyo to, yung dating sobrang yabang, naging mapagkumbaba. Yung dating sakim sa huli, naging mapagbigay na. Dati, walang pakialam sa dagat, ngayon, sobrang galang na sa kalikasan. At higit sa lahat, dati, sarado ang tenga sa payo, ngayon, marunong na makinig sa mas nakakaalam. Kaya nung bumalik siya sa nayon, iba na yung tingin sa kanya ng mga tao. Hindi na siya yung, uy, yan yung pinakamagaling. Hindi. Naging, uy, yan yung pinakamarunong. Yung kwento niya, naging alamat na rin sa kanila. So, ano ba talaga ang pinupunto ng buong alamat na to? Simple lang, pero napakalalim. May mga kayamanan pala na hindi mo makukuha gamit ang lambat. Ito yung mga kayamanan na natututunan lang kapag dumaan ka sa pagsubok at natuto ka magpakumbaba. At heto na yung mga specific na aral na yon. Una, yung kayabangan, palaging may kapalit yan at madalas, kapahamakan. Pangalawa, yung kalikasan, di natin yan pag-aari, dapat igalang. Pangatlo, ang totoong talino, hindi yan sa dami ng sinasabi mo, kundi sa galing mong makinig. At syempre, panghuli, mas mahalaga pa sa kahit anong huli o achievement yung pagiging mapagkumbaba. At para matapos itong kwentuhan natin, iiwan ko kayo ng isang tanong. Sa panahon natin ngayon, sa modernong mundo, anong yaman ng kalikasan ang tingin nyo ay parang binabaliwala na natin? Ano yung bagay na dapat nating bigyan ulit ng paggalang? Isang bagay na pwedeng pagnilayan mula sa kwento ng mayabang na mangingisda at ng syukoy.